Magandang hapon mga ka-understanding. Lalo sa ating mga giliw na senior high school learners, sa inyong mga household learning partners, at sa lahat ng service-minded DepEd family. Welcome back sa Understanding Culture, Society, and Politics Itulay episode. I am one half of your tutor duo. My name is Tutor Eric, and I am virtually alongside our guest tutor, the laudable Tutor Leo. Magandang hapon, mga giliw kong mga learners all over the world, all over the Philippines. Magandang hapon, Tutor Eric. And you know my name, Sir Leo Panghel, guro ng Aurora Senior High School, SDO Isabela. Ang gamit natin module ay ang NCR. Okay. Sir Leo, ano ba yung objective natin? Okay? Ready na mga kayumstastic learner? At the end of this session, you should be able to explain government programs and initiatives and addressing social inequalities, that is, local, national, or global. Okay, muli sa ating mga Yumstastic learners, no? Sa ating mga Yumstastic tuties, no? I-type nyo lang ang inyong school name at malay ninyo, no? Ma-feature namin kayo sa susunod nating episode na Tuty of the Week. I-reveal natin yan, malapit na, no? So binago natin, guest tutor Leo, no? Bibiglain natin yan, kaya malay nyo, baka masurpresa namin kayo, no? Ayan, may malaking Tutor Eric. Okay? Okay, review tayo, Tutor Leo, no? Ayan. Think of a keyword that can be associated to social stratification with a given image. Okay? Yan. So, okay mga anak, don't forget also to like, heart, and share itong video na ito para malaman sa buong mundo na nagkakaroon tayo ng lesson. Okay? And City of Bogo Science and Arts Academy is on board, no? Magandang hapon sa inyo, City of Bogo. Okay? So i-type nyo lang, no, yung keyword. Balikan natin yung nakaraang episode natin. Okay, magandang hapon, Presi Magno from Aurora Senior High School. Okay, type nyo lang, no? Ano ba yung napapansin nyo dyan? Okay, Tutor Leo, magbigay nga tayo ng ng hint. Ano ba yung nakikita natin na picture, no? Na related sa ating topic last episode. Parang parang iba't ibang kulay eh. May kanya-kanyang lalagyan. Ano kaya? May kalalagyan siya eh. Okay. That is the hint. Social stratification. Then, what's the connection with this image? Okay. Classification. Yan. Okay. So, hapon lang. Yanuarya. Okay. Next. Again, think of a keyword that can be associated to social stratification. Okay, nag-aantay tayo ng inyong ng inyong input. Okay, so habang hinihintay natin, batiin natin yung ating mga suki. Magandang hapon, Marilyn, Darin Apiado, Maria Asuncion, and of course, buong campus na naman ng Aurora Senior High School ay nandito, no? Maraming salamat, no? Okay, ang tamang sagot, hierarchy, no? Social stratification, 'di ba? 'Di ba Tutor Leo yung Earth Science, 'di ba? Na by leveling natin, no? From the word strata leveling. 'Yun. Okay. How about this one? Ganun pa rin, no?
Oops. Oh, Okay. nasagot? Ayan. The answer is wrong. Also Okay, note, next. synonym with hierarchy. How about this one? Okay. Maria Arnejo, ano na? Kesil Maglasang. Okay. Itong picture na to, dito, ito yung focus ng ating episode ngayon, no? Okay, sige nga, i-connect ninyo sa anong ideya. Tutor Leo, can you give a hint? Parang hindi balanse eh. Malapit na malapit ang sagot ni Joanna Pepito. Parang konting ano lang, no? Konting extreme lang. Okay? Sagot naman ni Princess Guillermo. Okay? Ang sagot ng ating former Duty of the Week, very very on display, no? James Masuangat, ay inequality. Okay. Yan ang ating magiging focus ngayong araw na to. Tama rin, Tutor Leo, si Elena Riberal. Okay. Sayang yung sagot ni Kent, no? Bawi tayo. Okay. Tama rin si Maria Arnejo na nagbabalik lagi. Hi, Maria. Okay. Speaking of previous episode, naalala nyo ba yung social mobility? Sige nga, Roan, i-type mo nga yung idea mo sa social mobility. Tutor Leo? Okay, mobility. Ano kaya nga ibig sabihin ng mobility? Yung napag-aralan natin last episode? Up and down, up and down. Okay, that is the hint. Okay. So yan yung ladder natin, no? Sabi natin, yung mobility, yung kapasidad na umakyat sa level ng hagdan ng social position, no? Okay? So it takes generation, no? So ngayon, gusto namin, siguro nakapag-interview naman kayo, no? Last episode natin, sana na-interview niyo yung mga parents niyo, no? Ang tanong, nagbago nga ba yung social position ninyo? Considering na yung tatay ninyo, tsaka kayo, may nabago ba? Kung nabago, for the better or for the worst? Okay, comment nyo naman dyan. Sa inyong palagay. Okay, ang inyong bang social mobility mula sa inyong mga magulang ay upward or downward or steady? Sige nga, type nyo nga. Ikaw, Tutor Leo, kung ikaw tatanungin ko, ano kaya ang naging social mobility kumpara sa generation ng mga magulang mo? Tumaas. Yan, tumaas. okay. Parang ganon. Pero kasi nga, bakit tumaas, Tutor Leo? Ang lagi nating binibigyan din. Yung tatay ko kasi naging farmer, pero nung ako naman ay nakagraduate na, nakapag-aral, nagkaroon ng trabaho, naging teacher ako. Okay. So kung maalala nyo, ang tawag natin doon, intragenerational mobility, no? Si tatay, medyo mababa, pero sa pagsisikap niya, naiangat niya yung kanyang mga anak. Yan. Ang sagot ni John, middle, steady, sabi naman ni Kent. I'm very happy for Rica. Sana lalo pang umakyat, no? Sabi naman ni Marie Arnejo, steady pa rin. Okay. So, happy kami ni Tutor Leo dahil yung steady na yan, malamang magugulat na lang kayo, magiging upward na yan, no? Okay. Sila rin, mangyayari sa kanila sa buhay nila, Tutor Eric. Yes. Sila ang living testament at balang araw, kayo yung iimbitahan namin, no? Para tanungin, para sagutin ang tanong na ito. Okay. Social inequality. Kung merong mapait na katotohanan, ito po isang kaganapan, isang realidad sa ating lipunan. Okay? Rewind nga tayo. Naalala nyo ba yung napaka simplified version natin para ipakilala yung konsepto ng social stratification patungo sa inequality? Sige nga, Tutor Leo. Again, sabi ko sa inyo last episode, kung ikaw ay isang kindergarten teacher, meron kang dalawang estudyante, pinag-draw mo sila ng isang bulaklak, yung student A, 8 ang Crayola, yung student B, marami siyang Crayola.
So sa 32 tingin to ninyo, 64. sino sa kanila kaya, Tutor Eric, ang mas maganda ang output? Okay. Logically speaking, sa tingin ko malaking factor yung ano, yung mas maraming kulay kay yung sa nasa kanan natin, no? Okay. Ang nagbabagang tanong diyan, Ayan. What is the advantage of having more crayons, okay, kaysa sa 8 crayons? Okay? so kinonfirma ni Darin Apiado, no, na lamang yung maraming Crayola, no. Okay. Sige nga. Banggitin nyo nga yung bentahe o kalamangan ng batang nasa kanan. Sir, Ayan, ang sabi ni Jezebel Barrientos, mas maraming kulay, mas maraming choices, mas makulay ang output, mas maganda ang buhay. A colorful From answer, Aurora no? Senior High School. Yan. Okay. Okay, sino pa magsasagot? Habang hinantay natin yung kasagutan ng iba, banggitin natin yung mas isa pang nagbabagang tanong. Sa simula pa nga lang ba, ay meron na siyang lamang? Sa inyong palagay? Bago pa ba magsimula yung activity, lamang na ba ang batang merong maraming kahon ng Crayola? Okay? Tutor Leo, bakit ba natin ginagamit tong halimbawa na ito? Kasi atong pinag-aaralan natin na ito is related siya sa ating lesson ngayon. Okay? So, kailangan natin i-refresh, okay? I-connect natin yung nakaraan sa hinaharap. Okay? So, yung social stratification, ipinakita dito, no? Yung isa, 8 yung Crayola, yun yung nasa ilalim. Samantala yung mas maraming resources, maraming pangkulay, siya yung nasa ibabaw ng stratum na. Okay? So, isa yan sa masaklap na katotohanan, pero yan ay hindi natin may escape, no? Okay? Liban na lang kung gagawin natin ang lahat na makakaya natin para makatapos sa ating pag-aaral, no? Okay? So ngayon, okay, sabi sa ating module, okay, so meron tayo ritong Scrabble tiles, no? Equality. So, lalagyan natin. So, this is an acrostic activity. So, lalagyan nyo ng words na nagsisimula sa initial letters na ito, yung mga kaganapan sa ating paligid na nagpapakita ng social inequality. Ang hangad natin, equality. Pero, mayroong mga manifestation na nagsasabi na medyo inequal ang ating society. Sige nga. Hindi siya patas. Pwede nyo isulat yung ibig sabihin ng letter A sa comment box. Letter E sa comment box. Muna okay? Simulan natin. No? Okay? Simulan nga natin. Ako na magsimula. Then susundan ng ating mga tuties. No? Okay? So, I think malaking factor din yung education, Tutor Leo, no? Okay? Yes, so, sir. Bakit nga ba education, sir? Kung hindi nakatapos, mas malaki yung chance na makakuha lamang ng mga entry level na trabaho. Pero the higher you are sa iyong educational attainment, mas malaking opportunities yung nag-aantay sa iyo, no? Okay? That's my letter E, no? Okay. How about yung letter Q naman? Okay. Meron dito, no? Excessive items, school of other students. Okay. I love the effort, Darin Apiado. Okay. Dagdag ko pa sa letter E. Yung ating meron pa ba, Tutor Eric? Sa tingin ko pwede pa, no? Yung mga ethnic groups, no? Yung mga ethnic groups natin, medyo na-discriminate, no? Kaya, I think, nakakaranas sila ng social inequality. Okay. Sa letter Q, may pinakamabilis. Si Kent Negro na madalas nating suki dito, no? Para sa kanya, quality of education.
Okay. Of course, ini-aim ng Department of Education na ibigay ang best quality na education. Pero dahil sa limited resources, meron ang society natin, pwedeng yung quality ma-compromise, no? Okay. I love the answer of Beatrice, the quality of services received. Okay. Siguro nga dahil limitado ang budget ng ating gobyerno, hindi lahat na ipapakalat, no? So yung quality ng serbisyo ay nako-compromise din, no? Tutor Leo? Tutor Leo, How about wait lang. the second letter, that is letter Q. Tutor Leo, balikan ko yung napakagandang sagot ni Joanna Pepito, no? Po. Sabi niya, epidemic. Correct, no? Merong impact ang epidemic sa pagkakaroon ng social inequality. Mamaya, babalikan lalo natin yan. Lalong mas malalim ang gagawin natin dyan. Okay? Go, Tutor Leo. Okay? Tutor Letter Leo, Q. ang gagaling ng mga participants natin, no? Mind-blowing yung mga sagots nila, no? Maraming salamat sa inyo, no? Okay, letter U. Sa inyong palagay. Ang ganda rin sagot ni Darin Apiado uli, no? Quantity over quality. So yung quality na nako-compromise, no? Kasi more on quantity raw, sabi ni Darin. Okay, how about letter U? Okay. Yung urbanization. Tutor Leo, ano ba yung urbanization? Ano nga ba yung mga urbanization? Mga learners, pakitype ang sagot sa ating comment po. Tama. Yan yung paglipat ng mga tao mula sa rural area patungo sa urban area. Kasi nga, nagbabakasakali silang mas magandang opportunity. Subalit, mas mataas yung risk nila na malagay rin sa health, economic risk. Okay. Yes, Angelica, keep it coming. Yan. Keep it coming, Elizabeth. How about letter A? Nasa letter A na tayo. Para sa akin, Tutor Eric, ang letter A is, ang nangyayari sa ating lupunan is addiction eh. So, may mga tao kasi na mahilig sa during this pandemic, maraming mga tao ang umiinom, nag-smoke, and hindi lang siguro na addict sa mga ganyang issue, kundi addict din sa paglalasada, sa Shopee, ganun. Parang ako, addict sa Lazada. Okay. Ayan, yung mga challenges during COVID-19. So yung addiction kasi ang daming ang daming tinatamaan sa society natin, no? Okay. Pero balikan natin isa pang sagot ni ni Darin Apiado, no? Na kanina pang napaka very good na mga sagot, no? Underwage workers, no? Sagot din ni Kira Danipog, unequal treatment because of social status. Tama. Sagot din ni Jezabel, unequal opportunities. Tama. Okay. Yan. So far, so good. How about letter A? Pwede rin agriculture, no? Yung agricultural areas natin napapabayaan. Kasi kagaya si binanggit natin kanina, lahat gusto pumunta sa syudad. So yung agricultural tenable lands ay napapabayaan, no? Okay. Yan. How about letter L? Ang gagaling ng ating mga yung statistic learners, no? How about letter L? Okay. Labor, no? Nabanggit na kanina yung underwage, no? Yan. Labor. How about letter I? Lockdown, correct. Ang galing ni Joanna Pepito, no? Okay. Sabi natin kanina, epidemic, lockdown, merong impact yan sa social inequality. Mamaya, i-unlock natin. Pwede rin, Tutor Eric, lifestyle at saka living condition eh. Malaking impact din ngayong pandemic.
Sagot din ni Nyla, LGBTQ, no? Yan. Na yung ating, nade-discriminate. Yan. Very good, Nyla. How about letter T? Letter T, sulat ang sagot sa ating comment box. Sagot ko dyan, ang entry ko dyan, Tutor Leo, turn away from hospitals, no? Nakakalungkot dahil marami sa ating kababayan ang walang they cannot afford, no, na magkaroon ng decent na healthcare, no? Kaya kahit emergency na, dahil wala, napapabalik, no? Yan. How about letter Y? Okay. The youth. Okay. Yan. Letter Yan, Y. Yung mga Letter siguro, Y. yung mga out of school youth, no? Yan. Nade-deprive sila ng kanilang right to education. Pero good thing meron tayong ALS, no? Na tinalakay natin sa nakarang episode. Yun, youth unemployment, yan. Okay. Oops. Okay. Yan, kapit lang. Yan. So ngayon, kanina nabanggit na natin, no? Magbanggit nga kayo ng mga halimbawa o manifestation ng social inequality. Okay? Narito ang image, yung nade-discriminate yung ating mga indigenous people. Kanina may sumagot, no? Kanina yan. O, ano pa? How about this one? Time Ito yung management? pinag-games natin kanina. Time Yan. management. Nice try. Angel Joy. Tingnan nyo yung symbol. Symbol ng image. Okay? Gender inequality. Jezabel and Kent. And Darin. Yan. Very good. Ang gagaling. How about this one? Exact answer? Very good. Solid answers, no? Ang Napakausay. sagot ay Baka ngayong week number 4, 4 yung ating cuties of the week, ha? Ang gagaling eh, no? Hello, Jasmine Sumalinog from City of Bogo. Okay? Gender inequality, correct. Pero sa anong aspeto itong third image natin? Tingnan nyo yung inaapakan nila. Ano kayang pinahihiwatig niyan? Okay? So, yung income gap, no, between the male and the female, no? Sabi nila ay medyo suspect, no? Yan. Muli, so babalik pa rin siya doon kanina sa ating image, no? How about this one? ay madali lang yan. Oo. Oy, kayang-kaya ng mga learners natin yan. I-type ang sagot sa ating comment box. Yung may nakakaps. Kung di pa namin nabanggit ni Tutor Leong school ninyo, i-type ninyo, no? So far, ang nandito ay Aurora Senior High School, City of Bogo, City of Science Bogo, Arts and Academy. Yan. Education. Yan. Ang sagot ni Lex Seneca, Ashley Bondo. Okay, how about this one? Ayan, yung tao na naglalakad papunta sa city. Kanina nabanggit natin yan, no? Doon sa ating Scrabble tiles, no? Okay. Ano kaya yun? May nakaalala? Starts with the letter understanding. Letter U. Mga ka-understanding. Letter U. Yun yung phenomenon, no? Okay? So, ano yung nangyayari dito? Nakikita kayo parang may nag-aal sa balutan, no? Yan, sagot ni Nyla. Ang sagot ni Rika. Correct? Very good, no? So, yung mga nasa rural area, nagbabaka sakaling makahanap ng kanilang opportunity sa urban areas. Yun nga lang, malaki yung risk na pwedeng yung health nila, yung economic welfare nila ay baka ma-compromise, no? Okay. Ito yung kanina, balikan natin, no? Sa inyong palagay, meron nga bang impact ang pandemic sa social inequality? Sige nga, antayin natin ang inyong sagot.
Okay, kahit nasa bahay tayo, kahit naka-quarantine tayo. Tutor Leo, magaling tong batch ng ating ng episode number 4 Solid answers yung mga pinapakita nila, no? Okay. Ano kayo yung effect? Okay, nung nagkaroon tayo ng pandemic. Yan. Isa lang ang sure dyan, no? Yung social inequality medyo tumaas dahil sa pandemic. Sige nga. Clue! Okay, sagot. Nag-agree si Jericho, no? Pero supportahan niyo yung sagot niyo, no? Paano natin nasabi na naka-apekto ito, no? Magbibigay ako clue. Okay? Isa pang clue. Jeannie, parang ikaw dapat dito. Clue. Ay, sige. Clue sa inyong palagay. Okay? Yan, no? Ako, magbibigay yata ng reward si Sir Eric ngayon, sa mga makakasagot. Okay. Dugtungan natin yung sagot ni Naila. Maraming nawalan ng trabaho. Dugtungan natin. Okay? A good prompt, Naila. Dahil walang trabaho, may kita? Wala. At ang masakit na katotohanan, yung mga pamilyang nawalan ng kita, kailangan pa rin nilang gumastos. Kaya ang tanong, saan nila kukunin yon? Okay? Kasi wala naman ibang source of income yung mga iba. Correct. Kaya kanina may nagsabi ng lockdown. Sabi ng pag-aaral, yung mga lugar na na-lockdown, mas malaki yung chance na mag-decline yung kanilang income. Okay? So, mas lalong pinalubha ng pandemic ang social inequality, no? Which is true. Tama okay. Po. Sana makarecover tayo, no? Although mahirap, pero with the Filipino spirit, we can do this, no? Sir, may sagot si James M. Masunggat. Ang mga mayayaman ay nagiging mas mayaman, ang mga mahirap ay nagiging mas mahirap. So yung binabanggit ni former Cutie of the Week, James Masuangat, yung yung gap between the rich and the poor talagang nagiging iskandaloso, no? Okay. Next. Gender inequality. Okay? Ramdam natin na may mga structural barrier para sa mga kababaihan, no? Ngunit binibigyan diin ng ating saligang batas sa Article 2, Section 14, kinikilala ng Estado ang papel ng bansa sa nation building. Kaya dapat lamang na ma-implement ng Estado yung fundamental equality ng men and women. Napakaganda, no? So, women power. Ibig sabihin, pantay lang ang karapatan ng babae at ng lalaki. Okay? Sabi sa batas na ito. Mismong saligang batas na nagsabi niya, no? Okay? So, silipin natin yung ilang mga programa, ilang mga batas ng ating gobyerno para maitaas ang karapatan ng mga kababaihan. RA 6725, an act strengthening the prohibition on discrimination against women with respect to terms and conditions of employment, amending for the purpose of Article 135 of the Labor Code. So inamend nila yung labor code, no? Okay. Sige nga, Tutor Leo. Discrimination prohibited. Ibig sabihin, may batas talaga tayo na nagbabantay talaga sa karapatan ng kababaihan, lalo na sa mga kababaihan natin nag-a-apply sa trabaho. Correct. Tulad din ng labor code, na ayon sa batas na ito, na nilalabanan niya ang diskriminasyon sa mga kababaihan pagdating sa mga kondisyon sa trabaho. So nakasaad din ito sa ating Magna Carta of Women. So mamaya itatakal natin yan.
Okay, mamaya tatakal natin yan, no? Okay, so ipinagbabawal, no, yung discrimination, no, laban sa mga empleyadong babae, no? Porket dahil lamang sa kanilang sex and gender, no? Ano ba yung mga anyo ng discrimination? Yung pagbabayad ng mas mababa sa mga kababaihan, ipinagbabawal yan, no? Dinediscourage yan ng RA 67-25. Okay? Next. Yan. Acts of discrimination. Okay, parang nasabi ko na kanina yan. Ito yung pangalawa, no? Okay. Yung ano nga, 'di ba? Dagdag lang natin, no? Dapat hindi rin ma-discourage pa-training or scholarship ang mga kababaihan, no? Para lalo nilang ma-uplift ang kanilang human capital. Okay, Magna Carta of Women. Ano? Proud tayo dahil ang gobyerno natin ay pinamunuan na ng mga head of state ng bansa na babae, no? Corazon Aquino, Supreme Court, sa Supreme Court din natin, and so on, no? At sabi ng 2021 Gender Gap Index, magdiwang tayo, number 2 ang Pilipinas sa buong Asia Pacific. Okay? Samantalang number 17 tayo sa buong daigdig, no? Yan. So yung gap daw between the male and female mas mababa. Pero wag tayo makampante dahil marami pa rin tayong dapat maplansya, no? Okay, magandang hapon, Aaron Duarte. Isa pa nating most supportive school, Alibadabad National High School. Yan. Okay. The Magna Carta of Women is a comprehensive women and human rights law that seeks to eliminate discrimination against women in all forms, no? Ang lahat ng anyo ng discrimination ay pinagbabawal, no? Pero Tutor Eric, pag sinabi nating ibak natin sa isang slide, pag sinabi nating marginalized women, ito yung mga babaeng mahihirap o nasa di panatag na kalagayan. Pregnant women. Limitado yung kakayahan nila na makabuhay ng isang pamilya. Mga single mothers, elderly women, yan. Mm-hmm. Okay. PWD women, yan. Mga vulnerable sector natin. Okay. According to the Philippine Commission on Women, the PSA reported that isa sa bawat 4 na kababaihan ang nakakaranas ng physical violence, no? Nakakalungkot. At kung maalala nyo, nung pandemic, marami ding na-report, tumaas yung insidente ng domestic violence, no? Okay. Kinakakalungkot, no? Okay? Dahil dyan, tinasabi ng Magna Carta of Women na dapat sa police station ay merong violence against women desk. Okay? Maganda, syempre, magsusumbong ang babae sa kanyang kapwa babae. Okay? Para maintindihan yung kanyang perspektibo. Tama ba, Tutor Leo? Tama, Tutor. Okay. Ay, Tutor Leo, ang ganda nito. Okay? Dinidiscourage din yung yung derogatory portrayal of women in media. Okay? Sige nga, mga Eumstastic Cuties, pagbanggit nga kayo ng mga manifestation or ebidensya na kung saan pinoportray ang mga kababaihan ng medyo hindi kaaya-aya sa ating media. Sige nga. Ay, hello pala kay Chelsea May Begiras.
kay Hazel Ann Severo, 11 Citrin, and Angel Joy Gabriel. Yung teacher nila, Ma'am Krista Soki D. Asuncion. Okay. Siguro dati nagkaroon tayo dito ng ano no, ng isang controversial na issue no, yung may nagsasabi na yung mga pananamit ng babae ang sadyang nag-iimbita sa mga perpetrators na gawin gagawin yung lascivious act no. So hindi po makatwiran yung ganong mentalidad no. Hindi po rason yung pananamit ng isang babae para gumawa ng maling aksyon ang sinuman. Okay. So hindi po sa damit. Tama. Isa yung maling portrayal ng babae. Kasalanan mo 'Di ba? No, hindi po. Tama ba? Do you agree sa ating mga Yumsastic cuties, no? Sige nga, isip pa kayo ng mga ganyang halimbawa kung saan napoportray ng alanganin ng ating mga kababaihan. Okay. Ang sagot ni Darhin Apiado, the sexualization of women that is usually shown as helpless and only relies on the main character leading men. Ayan. Okay, yan ang no? sagot ni Darhin Apiado. Okay, maganda. No? Parang kailangan naging nasa tabi lang siya ng ng kanyang shining armor no. Pero dapat pero batid natin how powerful women are. Yan. Salamat sa napakagandang sagot, no? Okay. Alam mo, Tutor Eric, bilib talaga ako sa mga learners na nila. Ang lalalim ng kanilang sinasagot. Grabe, okay? No? Grabe. This is, sabagay, napakaganda ng topic natin, no? Siguro talagang nakarelate sila, no? Okay? Pero talagang mahirapan tayo dito, Tutor Leo, no? Ang daming candidates for Cuties of the Week. Okay, next. Speaking of IP, indigenous people, no? Okay, kadalasan pinagtatawanan at ang masakit, yung kanilang tinitirahan ay persahang kinukuha mula sa kanila. Okay? Kinikilala ng estado yung karapatan ng mga indigenous people sa kanilang ancestral domain, no? Sa kanilang panirahan, no? Kadalasan kinukuha, ito yung laging excuse, no? For the sake of development. No? Masakit na katotohanan, ginagamit na alibi, no? Okay? Anong gusto nyo? Hindi ma-develop? Not knowing na protektado yung lugar na yon, no? Ang isang halimbawa nito yung kaso ng mga lumad, no? Okay? So naipit sila, no? Sa mga NPA tsaka sa mga military, no? Kaya yung lupain nila medyo natangay mula sa kanila, no? Pangalawa, yung mga lupain na kung sa mayaman sa pinaniwalaang mineral deposits ay nakukuha ng mga mining companies, no? At syempre, alam naman natin, ang pinakamasakit doon, nawala ng tirahan ng mga indigenous people at potentially ma-damage pa ang ating kalikasan. Okay? Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Okay. May nakalimutan tayo kanina ron, no? Tutor Leo, may gusto lang akong ano. Wait lang, Meron Tutor pa ba, Leo. Tutor? Yung gusto ko kanina yung pinag-usapan natin, yung mga stereotype laban sa babae. Yan yung hamon. Yan yung hamon ng gobyerno natin, yung mawala. Correct, yung kailangan pasagin ng gobyerno yung mga stereotype at tanggalin mo mga strukturang panliputan tulad ng mga tradisyon, paniniwala, salita at gawi. Tutor Leo, gusto na hindi patay-patay sa mga babae at lalaki. Tutor Leo, gusto ko yung powerful word na binanggit mo, no? Basagin ang mga stereotypes na to. Okay? Parang kanina binanggit ng ating cutie, no, na yung babae very dependent sa mga kalalakihan, no. Yan, isa yan sa mga stereotype. Okay? Ano pa bang stereotype? Ng babae, siya lang dapat gagawa ng mga gawaing bahay. Sa inyong palagay? 'Di ba? Mali 'yun, 'di ba? Yan.
Ay, okay. Ang ganda ng sagot ni Kent Negro. Kent, may pieza negro. Yung mga OFW, women natin, no, naaabuso, no. Okay. Nakakalungkot, no. Nagsasakripisyo, ating mga modernong bayani nagsasakripisyo, pero pagdating sa mga foreign countries, sila ay naaabuso, no. Sana mas protektahan pa sila ng ating gobyerno, no. Okay, salamat Kent, no. Pati rin Yan. dito, Tutor Eric, pag nagkakaroon tayo ng issue sa mga babae, makakasuhan tayo ng BAUSI, yung Violence Against Women, Children. Okay? Yan, no. Okay. So, nabanggit na natin yung mga social inequality, no. Naranasan ng mga PWDs, naranasan ng mga elderly, naranasan ng mga indigenous people, ng mga kababaihan. Ilan lamang ito sa manifestation ng social inequality, gender inequality, no. So, ang isang programa ng gobyerno para ma-alleviate, para maiangat, konting mawala ang social inequality ay yung tinatawag na conditional cash transfer. Okay? Ano nga ba uli yung 4Ps, no? Pantawid program. Something like that, no? Okay. So magbigay nga kayo ng magpakinabang nito. Sabi ng iba, nagiging ano raw, no? Nagiging dependent daw yung mga beneficiary. Sang-ayon ba kayo doon? Sang-ayon ba kayo mga cuties, no? Nagiging dependent sila sa gobyerno. Alaasan na nga ba, no? Sabi nila sila daw yung palamunin ng gobyerno. Totoo ba yon sa mga 4Ps natin na mga kababayan? Okay. Dumadagundong na hindi po tama yung ideya na yon, no. Ang nilikha ang conditional cash transfer, ginaya natin yung template ng mga Latin states, no. Okay? Kung saan malaking yung ayuda na ibibigay ng gobyerno sa isang pamilya na walang-wala ay pwedeng maging susi iyon para makapag-aral, makapag-access sa healthcare, makagraduate ang isang miyembro ng pamilya na yon. Nang sa gayon, magkaroon ng social mobility. Di ba? Nakaka-excite, di ba? Dahil excited kami ni Tutor Leo, dahil nag-aaral ang ating mga understanding culture, society, and politics cuties, sure kami na ang social mobility ay abot kamay ng bawat isa. Tama, Tutor Eric. Okay. Maraming salamat, Aaron Duarte, na sumasang-ayon. Geraldine Balaba. Okay. O sige, iwan pa namin sa inyo, no? Iwan pa namin sa inyo yung iba't iba pang pakinabang ng conditional cash transfer. Pero isa yan sa living proof ng gobyerno natin ay seryoso para magiba ang social inequality. Okay? So, hanggang sa muling episode, ako, si Tutor Eric, ang nagsasabing ang pinakamataas na marka na maaaring makuha sa pag-aaral ng kultura ay pang-unawa. Okay, at kung may unawaan, iyak, nasisibol ang kapayapaan. This is your guest tutor, Sir Leo Angel from Aurora Senior High School, SDO Isabela. Magandang hapon. At huwag kayong mawawala dahil mag-stay ang inyong mga Yumsastic tutors mula alas 4 hanggang alas 6 tuwing Huwebes. At pag Huwebes, ikaw ang best. Dahil mahalaga ang inyong feedback, pupunta sa form na ito or scan this QR code. Maraming salamat sa inyong lahat. At abangan nyo lang, no? Isang bultuhan namin i-declare ang ating mga cuties of the week. Kaya, huwag magsawang tumutok. Thank you. Maraming salamat din. Maraming salamat sa appreciation, Chelsea May Begiras. Okay. Aaron Sampang. Yan. Jezebel Barrientos.
So hanggang sa muling episode, samahan nyo kami ni Tutor Leo. Maraming salamat, Isabella. Maraming salamat, Kathleen Joy, Ramos Estabillo, Rebecca Andrino, Angel Joy Gabriel. Sa mga hindi namin nabanggit na school, sana i-encode ninyo ang name ng school ninyo. Meron pa yatang San Mariano National High School. Ay, Salamat yes, po. salamat. No? Baka na-overlook ko kanina. Yan. Sa City of Bogo, no? Maraming salamat sa inyong constant support. Salamat, Rebecca Andrino. Nasuki natin. Jonathan Bakay. Jean Hannah Pagigan. Ay sir, babatiin ko lang pala yung head ko dito sa Aurora Senior High School, Ma'am Elsa S. Ringor. My head, Ma'am Ludilyn and Corpus, yung napakabait kong nanay dito sa school. Tsaka yung mga barkada ko dito. Hello. Yan yung women empowerment, no? Sa lahat ng mga strong na women, mabuhay kayo.